Pagkatapos ni Overseas Workers Welfare Administration Chief Arnel Ignacio, sinibak na rin sa pwesto si Deputy Administrator Emma Sinclair. Dahil ito sa pagbili ng lupa na may halagang 1.4 billion pesos nang hindi raw dumaan sa Board of Trustees. Wala pang pahayag sina Ignacio at Sinclair tungkol dito at narito ang aking unang balita. Pareho po silang tinanggal, hindi po sila pinag-resign. Yan ang sinapit ni OWA Deputy Administrator Emma Sinclair ayon mismo sa palasyo. Katulad daw na ipinataw sa tagapamuno ng ahensya na si Arnel Ignacio na ngayon patuloy na iniimbestigahan. Ito lamang po ay isang senyales. Maaari nating sabihin na ito ay panawagan ng Pangulo sa lahat ng mga nagtatrabaho sa ilalim niya. Nagampanan ninyo ang inyong trabaho. Huwag tanggalin ang pangluloko o lokohan sa inyong pagtatrabaho dahil hindi po mangingimang Pangulong tanggalin kayo sa pwesto. Sinubukan namin hinga ng pahayag si Deputy Administrator Sinclair sa pamamagitan ng kanyang nakalistang numero at email address sa OWA pero wala kaming natanggap na tugon. Ay kay Migrant Worker Secretary Hans Kakdak, maliban sa pagkakatagal sa OWA ay naghahanda na sila maghain ng mga reklamo kaugnay ng maanumalya umanong pagbili ng OWA ng lupain sa halagang 1.4 billion pesos nang hindi dumadaan sa Board of Trustees. Questionable anya, magyang dahilan ng pagbili ng nasabing lupa. Humihiling pa ng dagdag na panahon si Kakdak para tapusin ang kanilang investigasyon na unang natuklasan kasunod ng pag-ikot ng isang white paper sa OWA. Nagpaliwanag na raw sa kanila si Ignacio kung bakit hindi pinaalam sa board ang transaksyon at kung paanong naipalabas ang ganong kalaking halaga nang hindi dumadaan sa board. Pero kung si Kakdak ang tatanungin, kulang daw ang paliwanag ni Ignacio kaya niya ito inireport sa Pangulo na agad namang ipinag-utos ang pagsibak sa dating administrador. Yung hindi pagpapaalam sa board is in itself one of the grounds under the Anti-Graft Corrupt Practices Act. But again, I will not be ahead of ourselves, because right now investigation is ongoing on our side and in the palace, and there will be the appropriate filing of cases. Hindi pa malinaw sa ngayon kung mababawi pa ang ipinambiling 1.4 billion pesos at kung ano ang mangyayari sa biniling lupain ng OWA. Patuloy naming hinihinga ng pahayag si Ignacio pero nauna na niyang sinabi sa GMA Integrated News na magsasalita siya sa tamang panahon. Ito ang unang balita. Ivan Mayrina para sa GMA Integrated News. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.